Magandang araw! Sa video na ito ay ating tatalakayin ang naging kalagayan ng daigdig pagkaraan ng digmaan. Dito ay ating tatalakayin ang pinagmulan at pagkalat ng Spanish flu, ang pagharap sa Great Depression ng Amerika at epekto nito sa buong mundo, at ang programang New Deal ni Pangulong Roosevelt. Bago pa man matapos ang unang digmaang pandaigdig, sinubok ng muli ang mga bansa ng sunod-sunod na pagsubok, at una na rito ay ang Spanish flu noong 1918. Ang pandemya noong taong 1918. Sa pagtatapos ng unang digmaang pandaigdig, kumalat ang Spanish flu sa buong mundo at nagdulot ng malaking pinsala. Ang bilang ng namatay sa ilang mga bansa ay napakalaki. Gaya na lamang sa bansang Russia na mayroong 450,000. Sa India na hindi bababa sa 6 milyon at sa Estados Unidos na umabot ng 550,000. Ang influenza o trangkaso ay dulot ng isang virus na maaring maipasa mula sa isang tao tungo sa isa pa sa pamamagitan ng respiratory secretions. Ito ay airborne o nakukuha mula sa hangin. Madaling mahawa ang isa, lalo na at mahina ang kanyang resistensya. Matatawag na isang outbreak kung napakarami ng nahawa ng virus na ito. Kung susumahin ang lahat ng danas ng maraming bansa, tinatayang nasa 25 milyong katao ang nasawi, o higit pa sa 2 beses kaysa sa bilang ng namatay sa unang digmaang pandaigdig. Dahil sa malupit na epidemyang ito mula taong 1918 hanggang 1919. Kinakailangan na magsuot ng face mask upang maiwasan na mahawa at makahawa pa. Kilala ito sa mabilis at nakamamatay na epekto. Maging ang 3 pinuno ng mga bansang Amerika na si Woodrow Wilson, ng Great Britain na si David Lloyd George, at ng bansang France na si George Clemenceau ay natapuan ng sakit habang nasa proseso ng pagbuo ng kasunduan ng Versailles. Marami ang nagsasabing nagsimula ito sa mga Amerikano sa Kansas, na noong sila ay nakipaglaban sa ibang bansa, dala-dala nila ang virus patungong Europa. Ngunit hanggang sa kasalukuyan ay hindi tiyak ang siyang pinagmulan. Narito ang naging daloy ng pandemya na sumailalim sa 3 waves. Ang una ay ang panahon ng World War I, na kung saan napakabilis na kumalat ang sakit sa Western Europe, at nang maglaon ay hanggang sa Poland. Ikalawa, ang tag-araw ng 1918 kung saan nagsimula sa pagkakaroon ng pneumonia, at sa ikalawang araw ay lagnat naman hanggang sa tuluyan na itong ikamatay ng pasyente. At ang ikatlo ay ang taglamig ng 1919, na kung saan mas mabilis ang pagkalat ng sakit, lalo na sa mga may edad na 20 hanggang 40, sa kadahilan ng mababa ang resistensya ng mga ito. Hindi natapos sa pandemya ang dagok sa mga bansa. Dahil matapos ang unang digmaang pandaigdig, ang Europa ay humarap sa malubhang suliraning pang-ekonomiya. Ang pinakamalubha sa lahat ay ang tinatawag na The Great Depression, na nagsimula noong taong 1929. Ang Great Depression ay ang pandaigdigang pagbagsak ng ekonomiya mula taong 1929 hanggang 1939. Naranasan ng mga industrialisadong kanluraning bansa ang pinakamatagal at pinakamatinding depresyon sa ekonomiya. Maraming bansa, kahit sa Estados Unidos pa ito nagmula, ang dumanas ng pagkalugi, kawalan ng trabaho, at inflasyon. Mula pa noong digmaang sibil, ito ay tinatayang nagpaluhod sa mga dating mayayamang bansa sa kanluran. Ang mga sanhi ng pagkalugmok. Una, sunod-sunod na paghina ng ekonomiya ng mga bansa. Ang mga paghihirap na dulot ng unang digmaang pandaigdig at ang Treaty of Versailles ay nag-iwan sa maraming bansa ng mga problemang pang-ekonomiya. Sunod-sunod ang naging pagbaba ng ekonomiya ng mga individual na bansa bandang taong 1920. Noong kalagitnaan ng 1920, halimbawa, ang mga presyo ng mga produktong pang-agrikultura, lalo na ang trigo o palay,
ay bumagsak ng mabilis dahil sa sobrang produksyon at mababang pagkonsumo. Ang pagbagsak ng US stock market. Noong taong 1920s, lumago ang stock market ng US. Ang stock market ay isang sistema kung saan maaaring bumili o magbenta ang tao ng bahagi nila sa isang kumpanya. Ang ideya ng malaking kita sa maliit na pondo sa stock market ay siyang nagtulak sa mga tao upang tuluyang pasukin ito. Nagkaroon din ng alternatibo para sa mga hindi kaya ang matataas na presyo ng bahagi ng kumpanya, kung saan sila ay nangungutang upang makamit ang isang bahagi na ito. Samantala, ay ipinagbibili naman ito ng mga stockholders sa mas mataas na presyo at siya ring pinagbabayad sa inutang at itatabi ang matitira. Ngunit, epektibo lamang ang alternatibong ito kung tataas ang halaga ng bahagi ng kumpanya. Nagkaroon man ng intervention ang Federal Reserve Board, nagpatuloy pa rin kalaunan ang ganitong gawain hanggang sa bumaba ang halaga ng stock prices at nagpanik ang mga tao. Agad-agad ay pinilit nilang maipagbili ang kani-kanilang bahagi. Ngunit paglipas ng mga araw ay patuloy ang pagbaba ng halaga ng stock market. Noong ika-29 ng Oktubre taong 1929, tuluyang bumagsak ang stock market at tinagurian ang araw na ito bilang Black Tuesday. Sa gitna ng pangamba, mas maraming pondo ang binawi ng mga namumuhunan mula Germany at iba pang mga pamilihan sa Europa. Dahil dito, humina ang mga bangko sa Germany at iba pang mga estado sa Europa. Mayo ng taong 1931, bumagsak ang Creditanstalt, ang pinakakilalang bangko sa Vienna. Sa oras na iyon, ang kalakalan ay bumabagal, bumababa ang produksyon ng industriya, at tumaas ang bilang ng mga walang trabaho. Isa sa mga epekto nito ay ang krisis sa mga bangko. Maraming bangko rin ang sumugal sa stock market, kaya't isa sila sa malawakang naapektuhan ng pagkalugmok nito. Isa rin ang mga bangko sa inutangan ng mga tao para makabili ng bahagi ng stock market. Ngunit marami ang hindi na nakapagbayad dahil sa sunod-sunod na pagbaba ng halaga nito. Taong 1931, mahigit na sa 2,200 ang nagsaradong bangko na higit ding nakaapekto sa pagbagsak ng iba pang mga negosyo, na siya ring nakaapekto sa kawalan ng trabaho ng mga tao. Ang pagtaas ng bilang ng unemployment. Sa huling 3 buwan ng 1929, ang kalahating milyong bilang ng walang trabaho ay umabot na sa 4 na milyon. Ang mataas na bilang ng mga taong walang hanapbuhay ay nakasasama rin sa ekonomiya dahil karaniwang hindi nakakakonsumo ang mga ito ng produkto at serbisyo. Ang naging tugon ng gobyerno. Si Herbert Hoover ang ika-31 na Pangulo ng Estados Unidos. Siya ay naglingkod mula taong 1929 hanggang 1933. Madalas siyang iniuugnay sa Great Depression dahil sa kanyang tugon sa krisis pang-ekonomiko ng bansa. Siya ay naniniwala na sa kabila ng paghihirap, dala ng pagbagsak ng ekonomiya, ay makakabangon mag-isa ang mga pribadong sektor at sila rin ang dapat tumutulong sa mga nangangailangan. Kaya limitado lamang dapat ang interbensyon ng pamahalaan. Alam niya ang pangangailangan ng mga Amerikano, ngunit para sa kanya ay hindi tungkulin ng pamahalaan na magbigay ng direktang tulong. Noong taong 1932, lumikha siya ng Reconstruction Finance Corporation o RFC. Sa taong iyon, nagpautang ang RFC ng 1.2 bilyon sa 5,000 iba't ibang institusyong pinansyal kasama ang mga bangko at kumpanya ng mortgage para sa mga magsasaka. Patuloy na tinututulan ni Hoover ang direktang pagtulong sa mga individual. Si Hoover ay naging simbolo ng kawalan ng aksyon at pagiging responsable ng gobyerno sa panahon ng krisis. Dahil sa mga kritisismong natanggap, hindi na muling naluklok si Hoover sa pagkapangulo. Matapos manalo sa pagkapangulo noong Marso 1933,
Nagpahayag agad si Franklin Roosevelt ng kanyang paniniwala na positibo ang pag-angat nila mula sa krisis pang-ekonomiya. Sa gitna ng krisis, ipinatupad ni Pangulong Franklin D. Roosevelt ang serye ng mga programa at patakaran na kilala bilang New Deal. Layo ng mga programang ito na magbigay ng tulong, pag-angat at reforma. Sama rito ang mga sumusunod na programa: Relief Programs o Agarang Tulong, Civilian Conservation Corps. Layunin nito na bigyan ng trabaho ang mga kabataang lalaki na nasa edad 18 hanggang 25 sa mga proyektong pangkalikasan, pagtatanim ng puno, pagkukumpuni ng mga parke, at pag-iwas sa soil erosion. Ang Federal Emergency Relief Administration. Layunin nitong magbigay ng direktang pinansyal na tulong sa mga nawalan ng trabaho, pamamahagi ng pera sa mga estado para sa food relief, trabaho, at pabahay. Works Progress Administration o WPA. Layunin nitong magbigay ng trabaho sa mas maraming mamamayan, ang pagpapatayo ng gusali, kalsada, tulay, at iba pa. Sa ilalim naman ng recovery programs para sa pagbago ng ekonomiya, nariyan ang Agricultural Adjustment Act or AAA. Layunin nitong itaas ang presyo ng mga produktong agrikultural sa pamamagitan ng pagkontrol sa produksyon. Binabayaran ng mga magsasaka para huwag magtanim ng ilang pananim o pumatay ng sobrang hayop. National Industrial Recovery Act. Layunin nitong pasiglahin ang industriya at mapabuti ang mga karapatan ng manggagawa. Binigyan ng karapatan ng mga manggagawa na mag-unyon. Itinatag din ang National Recovery Administration na nagtakda ng fair practices sa negosyo. Ang Public Works Administration. Layunin nitong magpatayo ng mga proyektong pampubliko para pasiglahin ang ekonomiya, gaya ng pagpapatayo ng mga dam, paaralan, ospital, at iba pa. Sa ilalim naman ng reform programs na pangmatagalang reforma, nariyan ang Federal Deposit Insurance Corporation o FDIC. Layunin nitong ibalik ang tiwala ng publiko sa mga bangko. May insurance ang pera ng mga depositor hanggang sa tiyak na halaga. Nabawasan din ang panic withdrawals at bank failures. Ang Securities and Exchange Commission or SEC. Layunin nitong i-regulate ang stock market at pigilan ang pandaraya. Binigyan ng regulasyon ang pagbili at pagbenta ng stocks. Mas naging ligtas at transparent ang kalakalan sa stock market. Ang Social Security Act ng 1935. Layunin nitong magbigay ng seguridad sa matatanda, may kapansanan, at nawala ng trabaho. Ang pagbibigay ng buwanang pensyon at unemployment insurance. Nariyan din ang Farm Credit Administration or FCA. Ito ay programa para sa mga magsasaka kung saan tinulungan sila na mapanatili ang kanilang mga bukid sa pamamagitan ng pagpapautang sa kanila ng gobyerno. Pagkaraan ng unang digmaang pandaigdig, lalo pang humarap ang daigdig sa matinding pagsubok. Ang Spanish Influenza na pumatay ng milyon-milyon at ang Great Depression na nagdulot ng malawakang kahirapan. Ipinakita ng panahong ito na kahit tapos na ang digmaan, nanatili ang mga hamon. Gayunman, natutunan ng mga bansa ang kahalagahan ng pagtutulungan at paghahanda upang malampasan ang mga krisis na bumago sa takbo ng kasaysayan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hangad ko na mayroon kayong natutuhan mula sa paksang ating tinalakay. Hanggang sa muli, paalam!